Hi guys, today is April 17, 2026 and it's a Friday. So andito pa rin tayo sa may Penang, Malaysia, pero lilipat na tayo for today. Punta tayo sa isa pang probinsya o syudad dito sa may Malaysia and it's called Ipoh. It's IPOH. Yun. So, ready na yung luggage ko. Mag-check out lang ako dito sa hotel. Ang check out time pala dito ay 12 noon. So, iiwan ko muna yung luggage ko because I still have almost 2 hours na mag-explore dito. At may mga naisip akong gawin or puntahan for today. Wala naman ako naiwan dito sa hotel. Na-check ko naman na. So, we're ready to go guys. Samahan nyo ako papunta sa Ipoh. So ito na yung bus natin guys, WXD 7766 Billionaire Express bound for Ipoh. Hindi mo na pinang luggage. Tsura ng bus. So sa left side, single seater. At sa right side is double or may katabi na seater. So may nalagyan din ng luggage or no, not luggage, hand carry sa taas. So guys, ito try ko munang matulog, pahinga, mag-recover para may lakas ulit tayo mamaya dun sa next na adventure natin, which is yung Ipoh. Tapos isasama ko lang kayo guys. Diyan lang kayo. Sama ko lang kayo kung saan ako pupunta. Pahinga muna ako guys. So fun fact pala guys. So we're crossing sa Penang Bridge. Approximately mga 13.5 kilometers siya or 8.4 miles long. Haba, no? So, ito yung dinadaanan natin kanina kasi this one is the bridge that connects the Gelogor on Penang Island to Perai on the mainland. So, it was opened in 1985. It was the road connection between the island and to the mainland. Haba, di ba? Pakita ko sa inyo, guys. Simula pa kanina to, siguro mga 10 minutes na kami nandito sa daan na to. Aba. So ito palang Penang Bridge, siya yung second na longest na bridge dito sa Malaysia after ng Sultan Abdul Halim Wad Samshah Bridge. So, kung itong Penang Bridge, 13.5 kilometers. Yung Sultan Abdul Halim Wad Samshah Bridge naman is approximately 24 kilometers. Ang hahaban mga bridges nila dito, guys. So, let's just continue enjoying the view while crossing the Penang Bridge. Hey guys, safely we arrived dito sa Ipoh. Ngayon, andito pa rin tayo sa terminal station nila. The name of the station is Terminal Meru Raya. So, kaya nandito pa tayo kasi we just bought a ticket going back to Penang on Monday, April 20. Ang nakuha natin or ang pinili natin na oras going back to Penang is 3:15. Ang binayaran natin is 21 ringgit. Actually, mas mura yung dito sa ticketing office nila dito, I think. Dahil siguro yung una nating nabilan was travel agency. So, syempre may patong na siya. Pero okay lang. At least, nakarating naman tayo ng safe dito. Yung biyahe natin took around, so 250 tayo umalis. Ngayon, it's 6:40. So, almost 4 hours? Yeah, almost 4 hours siya guys. Actually, kaya din siguro tumagal. It's because nasiraan ata yung bus na isang sinakyan namin or yung naunang sinakyan namin kaya pinalipat kami sa ibang bus. At the same time, some parts dun sa expressway nila, umuulan na rin kaya mabagal na rin yung takbo ng bus. Ayun, nakatulog ako sandali. Siguro around mga 20 to 30 minutes lang yung tulog ko. Tapos, nanood lang ako sa Netflix while waiting. Tapos tada, nandito na tayo. Habang nasa bus ako kanina, parang natatawa lang ako sa sarili ko kasi palagi na lang hello guys, hey guys. So gusto ko rin naman
naman sana may tawag sa mga followers ko, yung mga viewers ko. Ang isang naisip ko is Giem, for short for Gayem. Bale, if you don't know, I'm an Ilocano. So, yung Gayem or Giem means friend or kaibigan. Pinipili lang ako sa dalawa kung Hi Giem or Hi Gayem. So, anong masasuggest nyo guys? Comment down below. Or kung hindi nyo man bet yung dalawang options ko, mag-suggest kayo kung anong gusto yung tawag ko sa inyo. Like yung mga followers ko. Comment down below guys. Medyo makulimlim pa rin sa labas. Magbubook na lang tayo ng Grab papunta sa ating hotel. Mag-check-in lang tayo, iwan natin yung luggage. Saka tayo maghanap ng gagawin or pupuntahan for tonight. Pero first order of business, kumain. Kasi nagugutom na ako. So, isama ko kayo guys. Tara na! Tomorrow you went here. This one cave inside. Gunung Lang. Okay. This one, Tasik Cermin. You must go there. Very nice places. So how long should I stay or Hotel. From hotel, your one very fast one, the Tasik Cermin. I need around 150. So our room number is 227. So this one. Welcome to Ipo. Naka-check-in na rin tayo sa ating hotel. Ang name ng ating hotel ay M Boutique Hotel. I-quick room tour ko lang kayo guys. So, ayan yung front door. Beside ng front door, nandyan yung TV. Nakalagay dyan yung Wi-Fi na password nila. Tapos, yung nasa likod ng TV, dyan ilalagay yung keycard natin. Tapos, nandun yung controller ng aircon. Tignan nyo guys, ang shala ng working table. So, may working table. Tapos, may chair. May refrigerator. Tapos dun sa working table, mayroong extension cord, may lampshade, mayroong kettle or initan ng tubig. Tapos siguro dito natin ilalagay pag nainit natin yung tubig. Di ko alam kung para saan to. Tapos may remote ulit ng aircon, may remote ng TV. Tapos may drinking cup, may coffee cup, may kutsarita, may dalawang water. I think 1 liter to, tapos mga 300 ml to. Set ng coffee and tea. May phone, may drawer, may empty drawer for extra storage. So, dalawa. May cabinet. Inside the cabinet, may dalawang hanger. Actually, 3 hanger pala. Yung isa nakasabit sa kanya is yung bathrobe. Na-design siya dun sa name ng hotel, which is M Boutique. Ewan ko guys kung nakikita nyo. Merong safety deposit box dito. Ayan o, ang cool. First time ko makakita ng ganyang safety deposit box. Tapos sa baba niya, may drawer. Drawer ba ito? Hindi siya nabubuksan. Tapos may trash bin doon. Na-design din siya. Based doon sa logo ng hotel. Ito yung bed. Or for single bed for single person. Lampshade on the side. Tapos merong mga room decors. Mga numbers na nakalagay. Meron tayong luggage rack. Di ba guys? Ang shala ng kwarto ha. Pero mura ko lang to na-book. Mamaya, pakita ko sa inyo kung magkano ko lang to na-book. So, tour ko naman kayo dun sa pangmalakasang CR nila or toilet and bath. So, open yung concept nung toilet and bath niya. So, yan yung entrance papunta dun sa toilet and bath. Tapos, meron siyang window at meron siyang blinds na pwede mong i-open or i-close. Depende kung gusto mo. So, inside the toilet and bath, merong towel rack, face towel, may painting ulit na number 9 naman nakalagay. May vanity mirror, may hair blower, andyan yung mga vanity kit, shower cap, may hand towel, tissue, dental kit, ito yung comb, ito yung hand wash, ito yung shampoo, conditioner, and body wash. Nandyan yung trash bin, meron tayong rectangular shape na mirror, andyan yung foot towel or floor mat. Sa ilalim niya, meron tayong basket. Nandyan yung slippers, room slippers, tissue, saka laundry bag, fresh towels. Tapos we have bidet. Tapos we have tissue on the side. Tapos yung shower area niya guys, meron tayong rain shower, handheld shower. In this part, makikita mo yung
room mo. So, ito yung kabuuan ng room tour, guys. Nabook ko lang ulit to dun sa booking.com at ilalagay ko dito kung magkano ko siya nabook. Sobrang mura lang talaga, guys. For that price, guys, ito na yung makukuha mong comfort at saka aesthetic na room na rin siya. Book nyo rin to pagpunta nyo ng Ipoh. Hopefully, makatulog tayo na maaga tonight para ma-enjoy naman natin yung mismong kwarto. Napaka-calm. Tignan nyo, guys. So, we're here at Ipoh Night Market. So, pakita ko muna sa inyo, guys, kung ano mabibili dito. So, may mga small items. Wagyu skewers. Oh, may cheesy corn, favorite. Ito, dito muna tayo kumain, guys. Try muna natin dito. Magsapay muna tayo. Ayan yung mga prices. Hi. How many pieces is the one set of chicken? 10 pieces. Oh, okay, okay. Can it be mixed? So, ano yung chicken and beef? Chicken and beef. Deer, no? Cannot? Lamb cannot? Tomorrow. I know. It's not available. Okay, okay. It's not. So, can I just order chicken and beef? Like half of half. Yeah, how much is that? Is that too much? Is that too much already? That's 5 and 5 for me? But I want to eat some more. Oh. So if it's like 3 and 3, how much will that be? Or it's cheaper if it's 5 and 5? 3 and 3 is 8 ringgit. 8 ringgit for both. 3 and 3. So it's 5 and 5, 5 30 ringgit 50 cents. Okay, I'll just try 3 and 3. That's with rice, right? no. Oh, With rice, not really. Okay. Ken. Nag-order tayo dito, guys. You, Is my food already okay? Thank you so much. So ito na guys, yung isa natin. So yung order naman natin sa kabila, may kanin na. Thank you so much. Wait, I'll come back. So ito na ating pagkain. So guys, nandito tayo ngayon sa Ipoh Night Market at nag-order tayo ng mga Malaysian delicacies nila dito. So yung una is yung mga satay. This is beef, tapos ito yung chicken, tapos may rice, tapos meron siyang onions, tapos may pipino. Ito yung sauce niya. Tapos nag-order din tayo ng roti telor. Tapos ito naman yung sauce niya. Taste test natin, guys. Ito yung chicken, guys. Chicken satay. Taste test natin. Try ko muna yung peanut sauce. May peanut sauce siya. Ang sarap ng peanut sauce. Combination siya ng matamis sa maanghang. Tsaka lasang-lasa mo yung pepper ng peanut sauce nila. Ang sarap. So, bumili din tayo ng kanin. Sa itsura ng kanin nila. Square. Kinamay ko na lang. No? Yung texture niya, para siyang puto. Biniyaran ko ba dito sa tatlong chicken, sa tatlong beef. 890 ringgit. Taste test naman natin yung beef. Tignan na natin ng walang peanut sauce. Medyo, hindi siya malambot for my liking. Pero actually, meron din silang lamb, meron silang deer. Kaso wala doon silang available ngayon, chicken and beef lang. Pero yung lasa niya, okay naman. Same lang din naman yung lasa nila. Piling ko pareho lang pinagbabara nila. Hindi lang ganun kalambot yung beef nila. Diba yung unang kagat ko lang. Try naman natin yung nasa ilalim na may sauce naman. Ito rin siya. Masarap. Try naman natin yung roti telor nila. Natry ko siya nung wala pang sauce. Wala siya. Actually, parang asin lang naman nilagyan nila. Ating lagyan nila. Ganito. Parang corn soup yung lasa ng sauce ng roti telor. Kain lang tayo.
So far, mas gusto ko yung chicken satay more than sa beef satay. Although, I'll give it another try. Itong beef satay nila, try natin ulit. Baka itong part na tumalambot. So, dip natin sa sauce. Ama, this one is softer, mas malambot. Siguro yung unang nakain ko lang, is medyo hindi sa soft. Kahit pa paano, yung naging verdict natin nung una. Tapos nung ginamihan ko yung sauce, mas nalasahan ko yung anghang. So, naubos na natin yung pagkain natin, guys. Ubus na ubus, simot na simot. Well, except for the sauce, yung peanut sauce. So, tingin pa tayo kung anong orderin natin. Siguro kaya pa ng isa or dalawang dish, saka tayo hanap ng drink. Although meron naman tayong dalang water. Gusto ko sana ng chicken. Pero may chicken na pala tayo ng chicken satay. So, siguro fish naman yung ating itatry. Hanap tayo ng pwede na i-try dito. Excuse me, what's this? Is this chicken or fish? So how much is this? Yeah, how much is this? No, how much? 10 ringgit? How about this one? This is? Okay, can I order one? Which one is bigger? That one? Yes. So, yung gunting yung tawag dyan, guys. Spine ay lalabay doon. So, we got the goods, guys. Ayam gunting. Hanap lang tayo ng drinks para ma-refresh naman tayo for tonight. Pero may nakita na ako doon kanina. Balikan lang natin yung drinks na yun, tapos i-taste natin ito. So, dyan tayo mag-order ng drinks natin. So guys, we got the goods. So, may order na tayo. So, yung ayam gunting. So, basically, breaded chicken lang siya. Long chicken, tapos kinat-cut lang siya. Tapos, ang pangalan niya is apple. So, kita nyo ba, guys? Ano kung nakikita nyo, pero apple ata siya. Apple yung tawag nila. Try natin. Ito yung chicken kanina. Tapos, kinat niya, tapos may binudbud siya na, piling ko barbecue, na parang barbecue powder. Kasi yung lasa niya barbecue talaga. Tinanong niya kung gusto ko ng spicy. I opted na to eat rice na. Yung kinain natin na Persian satay, papapakin na lang natin. Kasi, kung maggapo na naman tayo nagbiyahe, so wala tayong masyadong kinain, kulang tayo sa protein. Kaya, ito na yung binili natin. So, ito pala, ayam gunting, 10 ringgit. Kasi itong apple, 5 ringgit. Grabe, ang laki, 5 ringgit. So, 15 ringgit niya. Yung first na food trip naman natin, bili natin sa satay, o yung in-order natin sa satay, 8.90 ringgit. Tapos, bumili din tayo kanina ng roti telur, which is 3 ringgit. So, 11.8 tapos 15. So, 26.8, no? 26.8 ringgit yung nagastos natin. Pwede, no? For the experience, guys, very local experience siya. Yun yung guys, napakadami. So, hindi ko alam kung maubos ko siya. Actually, gusto ko sana yung asam laksa. Kaso nga lang, sarado na sila. Tapos naisip ko din naman yung parang mi goreng na, or mi goreng kasi galing sa kanila nga pala yun. Kaso parang 13 to 15 ringgit naman yun. So sabi ko, baka maraming serving, baka hindi ko rin maubos, sayang. Tapos puro carbs pa yun. Sabi ko, hanap lang tayo ng iba. Kaya yun, kaya kinat down ko yung criteria ko kung ano yung kailangan ko for tonight, which is yung protein. Sabi ko, kaya chicken lang binili ko, although fried siya. Pero it is what it is. Ayun na siya. Pero masarap naman siya. So, palabas na tayo dito sa Ipo Night Market. Yan. Head back na tayo sa hotel para makapagpahinga. Para ready tayong mag-cave bukas. So, let's go guys!